Good afternoon po mga kabakyard. Welcome po muli sa ating channel. Ayan, marunong na po sila nga kumain mga kabakyard, yung ating mga biik. Ito na po yung pang 18 days na po sila ngayon mga kabakyard. So ayan, magagaling na sila nga kumain at ang lalaki na nila. Yan, ubos na po yung binigay nating pagkain ng mga biik. So, bali dahan-dahan na lang muna natin sila para makatipid tayo sa pagkain. Ang mahalaga dyan mga kabakyard ay matuto po sila nga kumain bago po natin sila iwawalay. Dahil napakahirap po yung biik na iwawalay po natin na hindi po marunong kumain yan. Ayan. So ayan yung napakahalaga dahil ang ratio ng ating pagpapakain sa kanila is 1 kilo per piglet. Ayan yung bali tigi isang kilo po sila mga kabakyard yung ating ipapakain sa kanila. Total kakain pa sila ng pre-starter. Ayan ang lalaki na nila. So napakahalaga po yung matuto lamang pong sila kumain nang sa ganun na hindi po sila mahihirapan pagdating po ng araw ng kanilang pagwawalay mga kabakyard. So kung napapansin nyo mga kabakyard, ayan basang-basa po yung kanilang kulungan. Dito po kasi sila naiihi at nadudumi. Ayan. So meaning, pagka ganyan basa talaga busog na busog sila mga kabakyard. Busog na busog yung ating mga biik dahil ito lamang po sila. Kaya yan, busog na busog po sila. Yan. Ngayon ko lamang po naranasan yung ganitong basang-basa yung sahig nila pagdating po ng hapon. Ayan o. Hindi na sila magkasya sa kanilang daraanan. Kaya ayan, may saktong-sakto lang po sila Kaya nahihirapan po yung iba, may galos na. So magtatanggal po tayo ng isa diyan ng para sa ganun ay maluwag-luwag po yung kanilang daraanan. At siyempre mga kabakyard, nakapili na po tayo diyan ng gagawin po nating inahin. Para naman po sa ganun ay hindi po mababakante yung kulungan ni Tara. Ayan, bakante na po yung isa nating kulungan mga kabakyard. So magpapalaki po tayo dyan ng inahin. Tatlo po yung pinagpipilian natin dyan mga kabakyard. So ayan, talagang yung ating mga buyer ay nag-uunahan na magpa-reserve. Dahil sabi ko nga, imbis na hanggang October 5 po ito, baka hindi na po abutin. Ang mahalaga, yung matuto po sila kumain, pwede natin itong bitawan pagdating ng kahit hindi pa umabot ng 45 days mga kabakyard. Yan. Pero depende sa sitwasyon mga kabakyard. Yan, naligalig po nila. Yan. Napakaganda pong lahi yung ganitong lahi mga kabakyard, yung white durok. Dahil bukod sa hindi maselan yung kanilang mga biik, yung kanyang mga biik, kasi nga yan nakikihalo sila sa pagkain, sa kainan ng kanilang mama pig, pero hindi mo po makita na sila po ay magtae. Ayan. Kaya napakaganda itong lahi na ito mga kabakyard, kaya hindi ko na po ito bibitawan. Ito na po yung pinakamagaan, pinakamadali kong inalagaan na lahi. Dahil ang durok talaga isa hindi po yan maselan. Mas matatag po yan sa sakit talaga. At napakaganda pong patining compare sa ibang lahi. At yung sabi nga nila, hindi po pwedeng maging inahin pagka may lahing durok dahil yung mga durok po isa matatapang. Pero ito naman po mga kabakyard ay hindi naman po,
dahil talagang crossbreed na kasi siya sa large white. Ayan. So yun po yun po yung kainaman pagka ganyang mga lahi ng baboy po natin na crossbreed. Ayan, crossbreed. Ibig sabihin half-half na po sila. Ayan. Half-half na po yung lahi. Maaring makuha po yung quality ng kanilang physical na katawan, yung lahi po nung side by side, pero yung ibang katangian naman po, lalo na sa behavior, is hindi naman po nila nakuha. So napakaganda po. Ayan. So ayan, may mga dumedede, may mga kumakain. Ayan. Dahil tapos na pong kumain yung kanilang mama pig, ganyan talaga, nakikisabay, sabay turo po yung ginagawa po ng kanilang mama pig. So wag tayong mag-alala na mas marami pong makain yung mama pig po nila, dahil ayan po yung isang dahilan para sila po ay matutong kumain. Ayan. At pasyalan po natin si Tara the Second. Ito, kabakyard, ay ito ay ang dumi niya. Pasensya na mga kabakyard, madilim-dilim kasi talagang malakas po yung ulan dyan sa Bandarian. At ayan, papunta na rin po dito yung ulan. Kaya maglilinis na po tayo, hindi na tayo makakapag-video. Maglilinis na po tayo ulit sa ating kulungan. Ayan, ang dumi po mga kabakyard. Ayan. At isa pong nagpapadumi po dito sa ating kulungan is yung ating mga native chicken na gala. So parang binabalak ko pong talagang i-dispose na yung ating mga chicken, or unti-untihin na nating katayin, dahil yan talagang pasaway po sila. Pero sabi ko kung minsan din pagka gaya nung dinaanan po ng peste yung ating mga native chicken, is kahit na gusto mong mag-ulam ng native chicken, is talagang wala. Bihira din po kasi ang native chicken po dito sa amin, kaya sabi ko nga siguro someday, or pagka talagang pasaway na po sila, ikukulong na natin sila ulit. So ito na, kondisyon na si Jaira the Second. Ayan ang kabakyard. Tapan na niya. So kukuha tayo ng ipapakain natin kay Jaira the Second. Yan mga kabakyard, napakaganda po itong Madre de Agua. Yan. Mataas po ang crude content nito mga kabakyard, kaya parang kumakain din siya ng feeds. Kondisyon na po yung ating inahin na si Jaira the Second. Parang maglalandi na yata. Ayan. Sabi ko nga sa kanya, pag naglandi siya, ayan, talagang isabay mo pagka may pera. Ayan mga kabakyard, kung minsan kinakausap po natin yung ating mga baboy, kasi kung minsan hindi natin namamalayan, naglalandi po sila sa oras. Kaya kung minsan sa dami din po ng ating pinagkakagastusan, kung minsan, ayan, talagang maubusan din yung ating bulsa. Ayan. Ito mga kabakyard, pagka naglandi po ito, palalahian po natin ito ng maganda-ganda pang lahi. Yung lahing wala pa sa atin dito. So, ayan, abang-abang lang tayo mga kabakyard. Dito po sa ating inahin na ito, paiihain natin. Or yung sumpit na tinatawag, para makakuha tayo ng ibang lahi dito sa ating munting babuyan. Mas maganda kasi mga backyard yung pagka tayo po ay nag-aalaga ng baboy, ayan,
dapat maging observant po tayo sa ating mga lahi na ating mga baboy. Dapat yung mga matitibay sa sakit, matitibay sa oras ng kanilang pagbubuntis. Ayan, yung matitibay ang paa. Ayan, lahat mga backyard, may mga videos po tayo dyan kung paano po tayo pumili ng mga magaganda pong lahi. At sa yung physically, ayan, dapat may mga marunong din pong tayong kumilatis sa mga magagandang lahi. Yan mga backyard. So hanggang dito na lamang muli ang ating vlog ngayong araw na ito mga kabakyard, ang update po sa ating mga biik at sa ating iba pang mga inahin. So ingat po tayong lahat mga kabakyard. Thank you for watching. Yan, God bless you all.